Tinapos na ng Task Force Reyes ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ni retired General Angelo Reyes. Sabi ng mga pulis, suicide talaga ang nangyari noong Lunes. Ikwento mo, June Loyola. Close na para sa mga pulis ang kaso ng pagkamatay ni dating Defense Secretary Angelo Reyes. Sa investigasyon ng binoong Task Force Reyes, wala raw silang nakikitang foul play sa insidente. It was clearly verified based on the witnesses na nakakita na siya mismo ang bumaril sa sarili. So, self-inflicted, wala na tayong tutumbukin na ba. Hindi rin pumayag ang pamilya Reyes na isailalim sa pagsusuri ang bangkay ng dating kalihim. Yung family decided na they waive the conduct of autopsy upon the remains of the late Secretary Reyes. Nakakordon pa rin ang paligid ng puntod ng ina sa Loyola Memorial Park sa Marikina kung saan nagpakamatay ang dating general kahapon. Pero ayon sa PNP, hindi na nila hahanapin ang nawawalang slag ng bala na tumapos sa buhay ni Reyes. So far as the criminal aspect is concerned, ano pang natin? Wala na tayong hahanapin pa. Siya naman ang gumawa sa kanyang pagkamatay. Base sa basyong nakuha ng mga pulis sa lugar, isang kalibre 45 baril ang ginamit ni Reyes sa pagpapakamatay. Pero maging ito, hindi pa rin nakikita ng mga pulis. June Loyola, News 5. Itinanggi ni Special Envoy to the Middle East, Roy Cimatu, na tumanggap siya ng milyon-milyong pisong pabaon mula sa AFP. Pero ayon sa Malacanang, mas maganda pa rin na sa Senado o sa Kamara siya magpaliwanag. Ibinisto ni dating AFP Budget Officer George Rabusa na katanggap daw ng 80 million pesos na retirement pabaon si Cimatu. Sinabi rin ng palasyo, pinabalik nila si Cimatu dahil under control na ang sitwasyon sa Egypt at hindi dahil sumabit siya sa aligasyon ng korupsyon. Magkakayakap na naabo sa loob ng kanilang bahay ang isang lola at 3 niyang apo sa Parañaque City. Ang dahilan, late daw ang mga bumbero na rumisponde pa sa isang sunog sa kalapit na lugar. Ino Habana, ikwento mo. Hindi na mamukaan ang mga bangkay na maglolang ito matapos maabo ang kanilang bahay sa sunog na sumiklab sa San Antonio Valley 10 sa Parañaque kaninang alas 3 ng madaling araw. Bumisita lang daw kay Lola Venus ang kanyang mga apo kagabi at doon sila nagpasyang matulog. Patay din ang 3 niyang apo sa sunog na sina Gilbert Mendova, 14 anyos, Robert Mendova Jr., 12 anyos at Philbert Mendova, 9 na taong gulang. Sinubukan pa raw ng kapitbahay nilang si Elizabeth Pantigo na gisingin ang maglola. Pero tulog na tulog raw ang mga ito. Talagang nagliyab-liyab na sa taas kasi kahoy lang yan eh. Hindi naman siya concrete, kahoy lang talaga siya. Kaya madaling nasunog. Hindi na naabot ang buhay ng mga bombero ang mga biktima. Aminado silang natagalan sila sa pagresponde gawa ng may isa pang sunog sa lugar na mga oras ding yun. Sabihin na natin na nagkaroon ng konting delay dahil nga galing kami doon sa isang malaking sunog din. Inabot kami ng third alarm doon. More or less mga 15 houses ang nasunog doon. 20 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Santo Niño. Dahil gawa sa kahoy ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. Wala namang namatay sa sunog na ito. Inaalam pa ng mga bombero ang totoong sanhi ng 2 magkasunod na sunog. Ino Habana, News 5. Showbiz action tayo. Kampiyon sa Star Factor na si Yula Caballero excited na sa pagbibidahang show sa Kapatid Network. At laban ng Mixed Martial Arts, mapapanood na rin sa pinaka-aabangang Action TV. Ikwento mo, MJ Marfort. Mapapanood na ngayong linggo ang pinakabagong romantic mini-series ng Kapatid Network, ang Love Crazy. Bida sa pilot episode ng programa, ang Star Factor champ na si Yula Caballero. Kung sa acting po talaga, I can offer more. Mas marami akong pwedeng i-show in acting. Agad namang itinanggi ni Yula ang mga chismis na may namumuong kompetisyon sa kanila ng kapwa kapatid star na si Jasmine Curtis. So open naman ako
Kasi in such a way, we can both prove ourselves. Pinagmamalaki naman ng Talent 5 na mas marami pang kaabang-abang na mga artista ang ipapakilala ng istasyon. Para ako nanganak ng 18 kids bigla kasi yung mga finalist ng Star Factor ay napunta sa Talent 5. Sinayin namin sila lahat. Bukod sa non-stop news na mapapanood sa Action TV Channel 41, magiging kompleto rin ang sports experience ng ating mga kapatid simula February 21. Pumirma na ang Pacific Extreme Combat bilang sports partner ng Action TV. They're exactly what we're looking for, and they're exactly like us. Aggressive, young, and excited to do these kind of innovative events. I think this is the right time for MMA fights in the Philippines. Sa pagsanib puwersa ng Action TV at Pacific Extreme Combat, aasahan ang malulupit at maaaksyong bakbakan na matutunghayan lang sa mundo ng mixed martial arts. MJ Marfori, News 5. Dating AFP Budget Officer George Rabusa nakukonsensya nga ba dahil sa pagkamatay ng kumpare at dati niyang boss na si Angelo Reyes?